Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 1 Kinansela ang kasal. Ikaw ba ang fiancé na inayos ng lolo ko para sa akin? Sa isang bukid sa isang lugar sa Texas, pinagmasdan ni Dino Abante ang napakarilag na babae sa kanyang harapan. Nakasuot siya ng figure hugging na damit na may mga kurba sa lahat ng tamang lugar. Nakasuot ng well-defined na baywang at isang pares ng mga kapansin-pansing katangian. At ikaw, ang iyong kasintahan, presidente ng Zenbite, si Jennifer Hawkins. Ang fiancé ko. Naalala ni Dino na binanggit nga ng matanda na siya ang nagpapakasal sa kanya. Nandito ka ba para pakasalan ako? Ako. Pakasalan kita. Ikaw bansa bumpkin. Sira ka, at aminin natin, hindi isang tumitingin. Ano sa tingin mo ay kayang-kaya mo ako? Ang aking sapatos lamang ay nagkakahalaga ng 3,000. Ang isang damit ay para sa 5. Nagmamalaki ako ng higit sa 100,000 bawat buwan sa makeup at beauty treatment. Kaya mo ba iyon? Nope, hindi ko kayang bayaran. At wala akong planong bayaran ang mga nakakabaliw mong bayarin. Oh, hindi ka pa prepared. Hindi kakayanin. Makinig, narito ako para tanggalin ang kalokohang ito. Gimme the contract para matapos na tayo sa isa't isa for good. Kinuha ni Dino ang isang kahon na iniwan ng matanda para sa kanya, na nagbubukas ng may namumuong takot. Ang matanda ay may binanggit na kontrata sa kasal, ngunit hindi niya binanggit na ganito karami. Sa loob ng kahon ay may kabuuang 9 na kontrata ng kasal. Isa-isa silang pinagdaanan ni Dino, nahanap nga niya ang pag-aari ni Jennifer. Hinugot niya ito at iniabot sa kanya. Napabuntong hininga si Jennifer nang makita ang salansan sa mga kamay ni Dino. Pagkatapos ay inagaw niya ang kanyang kontrata at walang awa na pinutol, inihagis ang mga piraso sa hangin. Tapos na. Ang aming kasunduan ay walang bisa. Wala tayong kinalaman sa isa't isa ngayon. Dahil doon, humakbang palayo si Jennifer sa kanyang mataas na takong, umaalingaw ang kanyang galit sa bawat hakbang. Pagkaalis pa lang niya ay naramdaman ni Dino ang pag-init ng lalamunan niya, na naglalabas ng dugo. Hindi ang nasirang pakikipag-ugnayan ang nagpadugo sa kanya kundi ang isang nabigong dragon seal sa loob niya. Kung hindi niya mahanap ang maalamat na dragon seal grass sa loob ng 1 taon, masisira ang selyo at siya ay patay na. Kailangan niyang gumalaw, at mabilis. Lumipas ang oras at kailangan ni Dino na hanapin ang dragon seal grass. Sana ay kanselahin ang iba pang hindi inaasahang kontrata sa daan. Ang bakal na hayop ay umungal sa runway habang ang isang matamis na boses ay tumunog mula sa speaker system ng eroplano. Malapit na tayong mapunta sa Leo Bark. Mangyaring maghanda para sa pagbabawas. Si Dino ay nagmumuni-muni sa buong paglipad upang sugpuin ang selyo. Habang bumagal ang paghinto ng eroplano, nag-inat siya at naghanda sa pagdeboard. Biglang natanggal ang kanyang 7 dragons ring sa kanyang leeg at gumulong sa ilalim ng upuan. Yumuko para kunin ito, bumulaga sa kanya ang isang malakas na tili. Sa harap ni Dino ay isang pares ng mahahabang mahubog na binti. Nasilaw sa hindi inaasahang pagkislap ng liwanag, tumangala siya. Filyek. Filyek. Si Jennifer ay kumukuha ng mga larawan gamit ang kanyang telepono, na pinutol ang tinatawag niyang pervert, sa ibaba. Matapos i-save ang incriminating shots, napagtanto niyang ang lalaking nasa paanan niya ay si Dino. Ikaw ba? Anong ginagawa mo? Wala, pinupulot lang ang singsing ko, sagot ni Dino. Inaasahan mo bang maniniwala ako? Ikaw, isang maruming rogue. Ini-stalk mo ba ako dahil pinaalis ko ang engagement? Let me tell you, harassment ito. Ikaw. Hindi interesado. Harass ka. Hindi gaanong interesado. Hindi interesado. Sinadya mong ihulog ang tanggang singsing na iyon malapit sa aking mga paa. Huwag kang magkunwaring hindi ko alam ang pinagkakaabalahan mo. Ibinulsa ni Dino ang 7 dragons ring nang walang sabi-sabi at naglakad palayo. Tumigil ka dyan. Ano ngayon? Ito na ang huling beses na sasabihin ko ito, huwag ipaalam kahit kanino na engaged na kami. Hindi ko kinaya ang kahihiyan. And don't you dare show your face around me again. Kung ginugulo mo ako, tatawag ako ng mga pulis.
Sa mga larawang iyon, makukuha nila ang lahat ng kailangan nila para ilagay ka sa likod ng mga bar. Boring. Sa labas ng airport, nilampasan ni Dino si Jennifer, bitbit ang kanyang usong LV bag. Bakit mo ako sinusundan? Paglingon niya, bahagyang pagkadismaya ay sumagot siya, mauuna na ako. Nasa likod ka. Baliktad naman. Pagkatapos, huminto ang isang makinis na 2 tonong Rolls-Royce, at lumabas ang isang kilalang matandang ginoo. Bumilis ang tibok ng puso ni Jennifer. David. Nakilala niya ang plaka ng kotse, isa iyon sa mga kotse ng The Matthews, at ang lalaki ay ang mayordomo nila, si David Wagner. Si Zenbite ay nagtrabaho ng husto upang mapansin ng The Matthews Organization, na ngayon ay nasa kanilang shortlist para sa partnership. Ang huling pagpili ay nakatakda sa susunod na linggo. Lumapit si David kay Jennifer, hindi na pinansin ang kanyang nakakapangiwi na pagpapakilala, at naiwan siyang nakikipag-usap sa hangin. Ngunit di nagtagal, si David ay yumuko ng malalim kay Dino, isang lalaking isinulat niya bilang isang talunan. Nalilito, nagtagal si Jennifer sa malapit para mag-eavesdrop. Ikaw ba ang kagalang-galang na Mr. Dino Abante? Well, ang venerable is a stretch, pero oo, ako si Dino. Sino ka? Ako si David, The Matthews, butler. Pinadala ako ni Miss Jessica. Fiancé mo siya, naghihintay sa bahay. Sa isang imbitasyon mula sa The Matthews, natangay si Dino, naiwan si Jennifer na nakatayong mag-isa, tulala. Kabanata 2 Ako ang tanga. Natigilan si Jennifer, nabuhusan ng usok ng tambucho ang kanyang mukha at ang kanyang mamahaling damit na natatakpan ng alikabok ay sinipa ng mga gulong ng sasakyan. Ang kanyang $30,000 na takong at $50,000 na damit ay hindi na mas mahusay kaysa sa mga segunda manong bargain. Ang mamahaling pampaganda sa kanyang mukha ay naantig ng alikabok, at siya ay hindi mas maganda kaysa sa isang palaboy na walang tirahan. Ngunit higit sa lahat, lubos siyang natigilan sa narinig niyang pag-uusap. Si Jessica ang fiancé ni Dino. Pinadala ni Jessica si David para sunduin siya. At tinukoy niya siya bilang ang kagalang-galang na Mr. Dino Abante. Siya ay isa lamang bumpkin ng bansa, isang kasuklam-suklam na Polaka, kagalang-galang na Ginoong Dino Abante ang aking paa. Siya ay walang iba kundi isang manlilinlang, isang sakam, malaswang talunan. Walang paraan na pakasalan siya ni Jessica. Dapat ay pinaplano niyang kanselahin ang kasal, tulad ng gusto ni Jennifer. Ang gulo na ito ay kasalanan ng lahat ng natalo. Kailangan niyang bayaran siya. Samantala, makalipas ang kalahating oras, pumasok ang Rolls-Royce sa marangyang ari-arian na pagmamay-ari ng The Matthews, isang villa complex na sumasaklaw sa libu-libong metro kwadrado, na may mga pavilion, dumadagandong na batis, mayayabong na halamanan, at huni ng mga ibon sa gitna ng mga bulaklak. Ang bawat hakbang ay nagsiwalat ng isang eksenang mas kapansin-pansin kaysa sa huli, ito ay isang wonderland sa gitna ng New York City, eksklusibo para sa kilalang pamilyang Matthews. Dinala si Dino sa sala kung saan inihain ni David ang isang tasa ng top-notch na kape bago umalis. Flick-clock, flick-clock. Ang eleganteng ritmo ng mataas na takong sa sahig ay nagpahayag ng pagdating ng isang nakamamanghang kagandahan. Ang mga salita ay makakahawa lamang sa kanyang kaakit-akit na presensya. Ito ay si Jessica Matthews, ang panganay na anak na babae ng The Matthews family, presidente ng The Matthews Organization, TMO, at ang numero 1 kagandahan ng New York. Sa isang sulyap lang, nabigla si Dino. Ikaw ba si Dino, fiancé ko? Oo. Nabalik si Dino sa realidad. Si Dino, na minsan nang natapon, ay sabik na kinuha ang kontrata ng kasal at ibinigay ito kay Jessica. Pumunta ka para ipagpaliban ang kasal, tama ba? Narito ang kontrata. Mula ngayon, W. Estranghero ako. Huwag kang mag-alala, hindi na ako muling haharap sa iyo, at hindi ko sasabihin kahit kanino na ikaw ay naging fiancé ko. Kailan ko sinabi na gusto kong kanselahin ito? Hindi ka ba nagpapakansel? Ang kontratang ito ay ginawa ng aking lolo, at iginagalang ko ang kanyang desisyon. Papakasalan kita. Ipaparehistro natin ang kasal natin bukas,
Ngunit bago iyon, mayroon akong ilang mga kondisyon. Anong mga kondisyon? I'm marrying you solely because of this contract, not out of love, kaya walang wedding ceremony. Hindi mo masasabi kahit kanino na kasal na tayo. Sa publiko, ikaw ang aking katulong, hindi ang aking asawa. Dagdag pa, binibigyan kita ng 1 taon bilang panahon ng pagsubok. Kung mapapaibig mo ako sa iyo, magkakaroon tayo ng tunay na seremonya at maging tunay na mag-asawa. Kung wala pa rin akong nararamdaman after a year, we'll divorce. Isa pa, kung magiging true couple tayo, may regalo ako sa iyo. Ito ay isang hindi magandang tingnan, lantang damo na tinatawag na dragon sealgrass. Ang dragon sealgrass. Tumalon ang puso ni Dino sa tuwa. Kung pagkatapos ng 1 taon ay hindi mo pa rin ako gusto, maaari ko bang itago ang dragon sealgrass bilang alaala? Ang sabi mo ay pangit at malanta, kaya malamang na hindi masyadong sulit. Parang alaala lang. Hindi pwede. Regalo yun para sa lalaking tunay na nanalo sa puso ko. Dino, maya-maya lang, tumunog ang telepono ni Jessica. Ano? Papunta na ako. Pagkabitin, hinarap niya si Dino, may malubhang karamdaman ang lolo ko. Kailangan nating pumunta sa ospital ngayon. Okay. Hawak-hawak ang kanyang maalikabok na plastic bag na parang isang kayamanan, nagmamadaling sinundan siya ni Dino. Bakit mo dala yan? Walang magnanakaw nito. Maaaring magamit ito. Speechless but too preoccupied to care, pinabayaan ito ni Jessica. Sa emergency room ng ospital, ang sekretarya ni Jessica na si Brittany Cunningham, ay balisang tumakbo. Nang dumating sina Jessica at Dino, bumukas ang mga pinto ng emergency room, at lumabas ang mga doktor. Michael, kumusta ang lolo ko? Sinubukan na namin ang lahat, pero wala siyang tulong sa amin. Gayunpaman, mayroon pa ring hininga ng buhay sa kanya. Kung makukuha mo ang The Great Stevens dito, baka may pag-asa. Ang mga dakilang Stephen. Siya ang makakaagaw ng buhay mula sa kamay ng kamatayan, The Great Stevens, Christopher Stevens. Siya ang numero 1 mystical doctor sa New York, ngunit matagal na siyang nagpapahinga. Napakahirap kumbinsihin siyang umarte. Nang matapos magsalita si Michael. Mr. Nandito na si Christopher. Dagdag. Pumasok si Andrew Armstrong kasama ang isang matandang ginoo, ang kilalang Christopher. Isang taga-silangan na ang petsa ng pagdating sa New York ay hindi alam lamang ng mga tao ang kanyang mahimalang pamamaraan ng pagpapagaling. Ang mga pamamaraan ni Christopher ay hindi kailanman nabigo. Lumapit siya sa kama, itinaas ang mga talukap ni Joseph, at tiningnan ang pulso nito. Master Christopher, kumusta ang aking lolo? Grabe ang sitwasyon. Tanging ang aking ancestral 9 dry needling technique ang may pagkakataon. Kahit na ang mga Diyos ay hindi makapagliligtas sa kanya kung hindi man. Pakiusap, Master Christopher, iligtas mo ang aking lolo, at gagantihan ka ng The Matthews ng bukas palad. Miss Jessica, nandito ako sa hiling ni Mr. Andrew, kaya nasa kanya na ang pagliligtas sa lolo mo. Humakbang si Andrew, mayabang na nakikipagtawaran, Jessica, alam mo ang gusto ko. Pumayag ka na pakasalan ako, at ililigtas ni Master Christopher ang lolo mo. Kung tumanggi ka, hindi siya magtataas ng isang daliri, at ang iyong lolo ay sasalubungin ang kanyang wakas. Tandaan, siya ang mundo ng The Matthews, at kung may mangyari man sa kanya, matatapos na ang The Matthews. Kabanata 3 Namatay si Joseph. Andrew, kailangan mo bang maging napakawalan Gia? Naiinis na sagot ni Jessica. Sinubukan kong manligaw sa'yo ng patas at patas. Pinadalhan kita ng mga rosas, bag, at kung ano-ano pa. Pero hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong isama ka sa hapunan o manood ng sine. Ngayon, ang buhay ng iyong lolo ay nakabitin sa aking mga kamay. It's your choice kung mabubuhay siya o mamatay. Humakbang si Dino, tiyak na sinabi kay Jessica, maliligtas ko ang buhay ng lolo mo. Kaya mo ba siyang iligtas? Sino ang nagpapasok ng lokong ito dito? Hindi mo ba alam na ang lugar na ito ay hindi limitado sa mga tagalabas? Umalis ka na, ngayon na.
Si Brittany, na hindi napansin noon si Dino at walang kamalay-malay na siya ang dinala ni Jessica, ay nagkamali sa pag-iisip na siya ay may problema. Siya ang bago kong natanggap na assistant, si Dino, paglilinaw ni Jessica. Bagong katulong. Sumakit ito sa isip ni Brittany, at pinagalitan niya si Dino. Are you trying to impress Ma'am Jessica by saying such nonsensical things? Kahit gusto mong magpakitang gilas, dapat at least alam mo ang ginagawa mo. Kung walang solusyon si Michael, ano ang magagawa mo? Hindi ka man lang doktor. Si Master Christopher lang ang makakapagligtas sa chairman ngayon. Hindi pinansin ni Dino si Brittany at seryosong sinabi kay Jessica, talagang tiwala ako na maibabalik ko ang lolo mo. Tumahimik ka. Sigaw ni Jessica na halatang hindi naniniwala kay Dino. Kung sinabi man ni Michael na wala na itong pag-asa, paano kaya siya ililigtas ng binatang ito? Hindi pwedeng mamatay ang lolo niya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi ni Jessica kay Andrew, kung mailigtas ni Master Christopher ang aking lolo, papayag akong pakasalan ka. Magaling. Mas katulad yan. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mukha ni Andrew. Master Christopher, umaasa ako sa iyo. Iligtas mo siya, at kung ano man ang ipinangako ko sa iyo noon, dodoblehin ko. Bihira akong makialam, ngunit kapag ginawa ko, maaari kong agawin ang buhay mula sa mga panganang kamatayan. Ililigtas ko si Mr. Joseph para kay Mr. Andrew. Ipinahayag ni Christopher. Ang kanyang katulong ay nagdala ng isang kahon ng sandalwood, na bumukas ng malakas na putok, na naglalabas ng ginintoang glow. Sa loob ay may 9 na nagliliwanag na karayom, bawat isa ay may maingat na inukit na kirin, isang nilalang na may dakilang mystical power sa mga alamat ng silangan, sa dulo. Ang mga kamay ni Christopher, na mas meslan kaysa sa isang babae at kasing dalisay ng puting jade, ay dahan-daang dumaan sa mga karayom, dahilan upang mapatayo ito ng tuwid at mahinang bamulong sa kahon. Ang mahiwagang display na ito ay namangha sa lahat ng naruroon. Wow! Hindi man lang niya hinawakan ang mga karayom at tumayo na sila. Si Master Christopher ay hindi kapanipaniwala. Iyan ay tinatawag na energy needle control, isang banal na kasanayan. Si Master Yin ay isang sikat na manggagamot 30 taon na ang nakakaraan, at ngayon ay isa na siyang bathala. Siyempre, Diyos siya. Kung hindi, paano niya ililigtas ang mga tao mula sa kamatayan mismo? Sa gitna ng papuri, ikinaway ni Christopher ang kanyang kamay, at ang 9 na karayom ay nag-zoom sa hangin sa itaas ni Joseph, na umiikot na parang mga agila. Sa unang karayom, paakyat, ipahinga ang kaluluwa at patatagin ang katawan. Siya uttered isang chant habang ang isang karayom with down, strict ayon tiyak sa Joseph's ascending acupoint. Sa sandaling tumusok ang karayom sa balat, muling nagkaroon ng kulay ang maputlang mukha ni Joseph. Lumingon si Brittany kay Jessica, bakas sa boses niya ang pananabik. Ma'am Jessica, tingnan mo. Maaaring iligtas ang chairman. Sa isang karayom lang, naibalik ni Master Christopher ang kutis ng iyong ama. Tahimik. Mula sa unang karayom, tila si Christopher ay tunay na may mga kasanayan na ginagarantiyahan ang pamagat ng isang banal na manggagamot. Gayunpaman, hindi napahanga si Dino dahil na-diagnose na niya ang tunay na sanhi ng sakit ni Joseph, alam niyang hindi tama ang diagnosis ni Christopher. Ang unang karayom ay nakatarget sa paakyat, at alam ni Dino na ang pangalawa ay hindi maaaring hindi ang Spirit Ruins, na sinusundan ng Noble Palace, pagkatapos ay ang God's Place. Ito ay mga kritikal na punto sa Eastern Medicine na, sa tamang pamamaraan, ay maaaring magligtas o makapinsala sa isang tao. Sa sandaling tumama ang karayom sa lugar ng Diyos, tiyak na haharapin ni Joseph ang kamatayan, isang huwad na kamatayan, kung tutuusin, kung saan magkakaroon lamang ng 15 minuto para makabangon. Anumang mas mahaba, at ito ay magiging huli na. Kahit si Dino ay walang magawa. Ang pangalawa ay Spirit Ruins, para maglagay muli ng dugo at asensya, deklara ni Christopher nang muling nabasa ang basag na labi ni Joseph. Ang pangatlo ay ang Noble Palace, upang muling pasiglahin ang katawan. Bahagyang kumikibot ang mga daliri ni Joseph. Ang ikaapat ay ang lugar ng Diyos, upang pag-ibayuhin ang espiritu at magpatuloy sa buhay.
Sa pagpasok ng ikaapat na karayom, biglang naupo si Joseph sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay tila naninigas, at ang kanyang mga mata ay walang buhay, ngunit ang medikal na kagamitan ay nagpakita ng kanyang mga vitals na mabilis na bumalik sa normal. Natigilan si Christopher, nataranta sa hindi inaasahang pangyayari. Binuhay niya si Joseph gamit lamang ang apat na karayom, isang bagay na hindi niya kapanipaniwala. Gayunpaman, ang resulta ay kung ano ang mahalaga, at ipinapalagay niya na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay bumuti. Sa apat na karayom upang iligtas, 5 ang mag-uutos sa pagbabalik. Ang natitirang 5 karayom na nakabitin sa hangin ay bumaril pabalik sa kanilang sandalwood box. Napahiga si Joseph, ang mga medikal na monitor ay tumatag ngunit unti-unti pa ring bumubuti, patunay na ang kanyang kalagayan ay tumatag na. Iniligpit ni Christopher ang mga karayom at binati si Jessica, "Miss Jessica, naibalik ko na ang lolo mo. Pinadali ko ang iyong magandang kapalaran kay Mr. Andrew. Mas mabuting imbitahan niyo akong dalawa bilang matchmaker niyo para mag-toast sa kasal niyo. Hindi mo siya nailigtas. Pinatay mo siya." Ito ay isang nakasisilaw na tanda bago ang kamatayan. Wala pang kalahating minuto, wala na si Mr. Joseph, Dino stated, incensing the newly relieved Jessica. Ang kanyang lolo ay halos hindi na iligtas, at sinabi ng hamak na ito na siya ay tiyak na mapapahamak. "Kay ikaw ang namamatay." Nagmura si Jessica. Ang mga monitor ay mabilis na nag-beep, at biglang, ang lahat ng mga pagbabasa ay bumaba sa 0. Patay na si Joseph. Kabanata 4 siya ang nagdulot ng kamatayan ng iyong lolo. Nagulat si Christopher, nagmamadaling itinaas ang mga talukap ni Joseph, tinitingnan ang kanyang pulso, at sinusuri ang mga hininga. Sa wakas, bumagsak siya sa isang kasamang upuan. Totoo iyon, patay na si Joseph. Hindi ito matanggap at hindi matanggap ni Jessica. "Master Christopher, iniligtas mo ang aking lolo, hindi ba?" Nauutol niyang sabi. Sa kawalan ng mga salita at mabilis na pag-iipon ng kanyang kalmado, si Christopher, na kilala bilang pinakapangunahing misteryosong manggagamot ng New York, ay hindi maaaring hayaang masira ang kanyang reputasyon. Kaya, tinuro niya ng isang accusatory finger si Dino. Siya nga. Ang tanga ng bansang ito sa kanyang mga salita ay pumatay sa iyong lolo. "Master Christopher, nakakalokong kasinungalingan iyon, hindi ba? Sa tingin mo ba walang muwang si Ma'am Jessica para maniwala sa mga kalokohang ganyan? Ako ang nangungunang doktor sa New York. Paano ako magsisinungaling? Kapag sinabi ko ang iyong mga salita ay pumatay kay Mr. Joseph, hindi ako nagsasalita ng walang dahilan." "Oh, at ano ang iyong teorya? Mister, si Joseph nga ay ibinalik ko, kailangan lang magpahinga ng mapayapa sa kama bago magising." Nang malapit na siyang magising, sinumpa mo siya hanggang sa mamatay, na pinaniwalaan ang kanyang subconscious na siya ay talagang namatay. Kaya, ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ni Mr. Joseph. Sigurado ka bang patay na talaga si Mr. Joseph? Tumigil ang pulso, walang hininga, patay na siya. Hindi siya patay. Buhay siya. Ang mga mata ni Jessica, na nababalot ng kawalan ng pag-asa, ay kumislap ng pag-asa sa sinabi ni Dino. "Sinasabi mong hindi patay ang lolo ko." Hindi na nakatiis si Brittany, at sinimulan niya ang isang maalab na pagsaway kay Dino, "Ikaw tanga, tumahimik ka. Noong buhay pa ang chairman, sinabi mong patay na siya. Ngayong patay na siya, sasabihin mong buhay siya. Sa tingin mo, ang pag-arte na parang payaso, panlilin lang ng mga tao dito, ay magpapakita kung gaano kakakaiba o mapapahanga si Ma'am Jessica." Si Christopher, habang hindi umaasa sa pagkamatay ni Joseph, alam niyang ang kanyang sariling teorya ay tila isang kahabaan. Pagkatapos ng isa pang round ng pagsusuri at paggamit ng iba't ibang mga medikal na instrumento, siya at si Michael ay gumawa ng parehong conclusion, si Joseph ay patay na. Hinugot ni Dino mula sa kanyang plastic bag ang isang kahon na bakal na may kalawang, hindi hihigit sa kahon ng pasporo, na naglalaman ng 7 mapurol na karayom, ang dragon needles na ipinamana sa kanya ng matanda. Nang makita ni Dino ang walang kinang na mga karayom na iyon na parang handang itusok ito kay Joseph, nagulat si Brittany.
Nang makabawi, nagtaas siya ng boses para pigilan siya, anong ginagawa mo? Nagel, iligtas ako ng buhay. Nag-iipon. Hindi siya kayang buhayin ni Master Christopher kahit sa dakirin needle. Sa tingin mo makakapagligtas ka ng buhay gamit ang mga karayom na iyon, pinulot mo sa basurahan. Sila ay marumi at madumi. How dare you use them on the chairman? Tumango si Andrew na may panunuya, ano ang tinitipid niya? Naging assistant lang siya at gustong sumikat. Dahil patay na si Mr. Joseph, hindi na mahalaga kung tusukan siya ng mga karayom. Walang sisihan kung hindi ito gumana. At kung kahit papaano ay bubuhayin niya si Mr. Joseph, iyon ay magiging isang mahusay na gawain. Walang kung. Si Ginoong Joseph ay patay na, at walang makapagliligtas sa kanya. Kung sino man lang ang makakatusok sa kanya ng mga random na karayom, ano ang kailangan ng mga doktor? Sinabi ni Christopher na may pinakamataas na pagtitiwala. Tama si Master Christopher. Si Ginoong Joseph ay patay na, at hindi na siya maliligtas. Pinasuri ko sa mga doktor ang kanyang katawan gamit ang pinaka-advanced na kagamitan ng ospital. Hindi lang siya walang heartbeat o hininga, bawat organ ay tumigil sa paggana. Patay na siya, ginawa ni Michael ang kanyang huling hatol. Pinatibay ng mga pahayag ni na Christopher at Michael ang paniniwala ni Brittany na si Dino ay gumagawa ng eksena. Itinuro niya ang pinto at sinigawan siya, umalis ka na rito. Siyempre, hindi magpapatinag si Dino. Nilingan niya si Jessica at seryosong nagsalita, may 5 minutes pa ang lolo mo. Kung hindi ko ibibigay ang unang karayom sa loob ng panahong iyon, siya ay tunay na patay. Kahit na ang mga Diyos ay hindi makapagliligtas sa kanya. Hindi siya nailigtas ni Master Christopher, at kaya mo. Nag-aalinlangan si Jessica. Talagang, kalokohan talaga. Isa siyang bluffer, sinusubukang kumita ng brownie points sa pamamagitan ng pagyayabang dito. Hindi ka ba naniniwala sa kanya, Ma'am Jessica? Sinusubukan niyang saktan ng chairman. Masigasig na binalaan ni Brittany si Jessica na huwag magpakatanga habang tinutulak si Dino patungo sa pintuan. Matibay na tumayo si Dino, hindi naapektuhan ng pagtulak ni Brittany. Nilingan niya si Jessica, nag-aalok ng huling pagkakataon na pumili, Ma'am Jessica, binigyan mo ako ng 1 taong probation period. Kung hindi ko mailigtas ang lolo mo, pwede mo akong paalisan agad. Kabanata 5 ang kaawa-awang kamag-anak. 1 taong probation period. Hindi ba kadalasan ay 3 buwan lang ang itatagal nila? Nagmuni-muni si Brittany sa loob. At last, it dawned on her, this guy must be one of Ma'am Jessica's poor relatives. Hindi talaga gusto ni Jessica ang kasama, ngunit para hindi tanggihan ang kahilingan ng isang kamag-anak, nagtakda siya ng 1 taong probation, hindi niya intensyon na itago siya. Gayunpaman, isinasaalang-alang ni Jessica ang kontrata ng kasal na itinakda ng kanyang lolo. Kung hindi siya mailigtas, inaasahan ba niyang ipagpapatuloy ang pagsubok na kasal sa lalaking ito sa loob ng 1 taon? Parang kawalan. Parehong idineklara ni na Michael at Master Christopher na ang kanyang lolo ay hindi na mailigtas. Kaya naman, hindi naman masama kung hayaan ang lalaking ito na subukan, pagkatapos ng lahat, siya mismo ang nagsabi kung hindi niya mailigtas ang kanyang lolo, aalis siya kaagad. Go ahead, pagsang-ayon ni Jessica sabay tango. Hindi maglalakas loob si Brittany na sumalungat sa gusto ni Jessica, ngunit pinaghihinalaan pa rin niya ang mga motibo ni Dino. Itinuro ang 1 daliri sa kanyang ilong, sinabi niya, kung walang reaksyon pagkatapos ng iyong unang karayom, huminto ka kaagad at lumabas. Okay. Sumang-ayon si Dino at nagpatuloy sa pagpasok ng unang karayom, na ikinatulala ng lahat. Ang itim at hindi mabagsik na karayom na iyon ay inilagay sa dulo ng ilong ni Joseph. Walang acupoint sa dulo ng ilong. Nagsusundot ka lang ng random. Nilalapastangan mo ang katawan. Criticized Christopher disdainfully. Beep. 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 Ang monitor ay nabuhay muli, ang mga dating na 0 na mga numero ay nagbabago na ngayon, kahit na mahina. Naghari ang pag-asa sa puso ng lahat ng naruroon, lalo na kay Jessica. Buhay ba si Lolo? Umaasang tanong niya kay Dino. Oo. Oo, tama.
Nagsusundot lang siya. Marahil siya ay natama ng nerbiyos ng purong swerte, na nagdulot ng ilang reflex. Hindi niya talaga binuhay ang sinuman, sabi ni Brittany, ayaw maniwala na ang isang sundot lang sa ilong ay makakapagligtas kay Joseph. Sa gitna ng hindi paniniwala, ang monitor ay nagpakita ng mas malaking pagbabago-bago. Nagsimulang bumalik ang kulay ng mukha ni Joseph, at bahagyang kumaibot ang kanyang mga daliri. Si Jessica, na handang pag-alitan si Dino, ay napalunok sa kanyang mga salita sa nakita. Natigilan si Christopher. Sa kabila ng pag-aaral ng pambihirang mga kasanayan sa acupuncture sa silangan, hindi pa niya narinig ang isang pamamaraan na kinasasangkutan ng isang karayom sa mata na sesabog lang ang eyeball. Gayunpaman, hindi lamang mukhang maayos si Joseph, ngunit ang kanyang mga vitals ay bumuti rin. Ang mga palatandaan ba mula sa mga monitor at katawan ni Joseph ay nagsasabi sa kanila na siya ay talagang near-revive. Nabuhay na ba si Lolo? Muling pagtibay ni Dino. Hindi nakaimik si Brittany. Bagaman hindi siya naniniwala na binuhay ni Dino si Joseph, ang hindi maikakailang ebidensya ay nasa harapan niya. Ang mga kapansin-pansing pagbabago sa katawan ni Joseph at ang data sa mga monitor ay maaaring magpatunay na talagang binuhay siya ni Dino. Sandali lang ang paggaling bago mamatay, giit ni Christopher, na walang tigil na hindi naniniwala kahit na ang bakal na ebidensya sa harap niya. Paanong ang isang lalaking hindi niya nailigtas ay muling bubuhayin ng hindi kilalang individual na ito? Kapag lumabas ang balitang ito, ang kanyang reputasyon ay lubos na masisira. Hindi na muling mabuhay si Jose. Kailangan niyang mamatay. Binilisan ni Dino ang lakad niya. Pagkatapos ng 7 karayom, halos bumalik na ang kulay ng mukha ni Joseph, at ipinakita ng monitor na halos bumalik sa normal ang kanyang vitals. Ngunit gayunpaman, si Joseph ay nanatiling walang malay, hindi pa nagigising. Nang makitang tinanggal ni Dino ang lahat ng 7 karayom at ibinalik ang mga ito sa maliit na kahon na bakal, apurahang tanong ni Jessica, buhay ba talaga si Lolo? Siyempre naman. Siyempre, wala. Ito ay lamang ang huling flickers ng buhay. Sa lalong madaling panahon, ang mga bilang na iyon ay babalik sa 0. Panunuya ni Andrew, hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ni Joseph. Kung totoong buhay siya, bakit hindi pa gumising si Mr. Joseph? Bakit hindi niya binuksan ang kanyang mga mata? Noong ginagamot siya ni Master Christopher, umupo man lang si Mr. Joseph. Ang lahat ng iyong kalikot ay ginawa ay ang kanyang mga daliri kibot. Hindi man lang siya makaupo. Ang mga salita ni Andrew ay muling pumukaw sa pagkabalisa ni Jessica. Siya ay dumaan na sa isang magulong roller coaster ng mga emosyon at hindi handa na tiisin ito sa pangalawang pagkakataon. Kabanata 6 He's been cursed. Hindi pa nagigising ang matanda dahil sinumpa siya ng tame head. Kailangang harapin ang nilalang sa loob ng kanyang katawan, kung hindi malulutas ng buo ang problema, paliwanag ni Dino, na walang iba kundi ang pangungutya kay Christopher. Anong kalokohan? Sinumpa ng tame head. Bakit hindi mo sabihin na sinapian siya ng mga demonyo? Akala ko healer ka. Isa ka lang pala charlatan. Mayroon bang isang bagay na tulad ng tame head sa mundong ito? Kung hindi mo pa nakikita hindi ibig sabihin na wala na. Ang tame head ay isang uri ng Dark Eastern magic, na gumagamit ng mga nilalang tulad ng centipedes upang sampain at pagpalain ang mga tao. Ignorante. Ginamit ni Michael ang pinaka-advanced na kagamitan para sa isang kumpletong pagsusuri sa katawan ni Joseph. Kung may mga surot sa loob, hindi ba niya mahahanap ang mga ito? Dapat kang pumili ng ibang tao upang dayin. Baka lokohin mo ang mga taga-baryo sa kanayunan, sa palagay mo, isa si Ma'am Jessica sa kanila. Dahil sa mga komento ni Christopher, si Michael, na nag-iingat sa kanyang sarili, ay nagtanong, sabi mo si Mr. Joseph ay may mga surot sa loob niya, anong uri ng mga surot? Saan ba talaga? Sa kanyang dibdib, ito ay isang malaking alupihan na kasing haba ng kutsilyo at kasing kapal ng hinlalaki. Ang lukab ng dibdib. Nagmamadaling sinuri ni Michael ang chest CT ngunit walang nakitang anomalya. Tingnan mong mabuti. Ito ay isang X-ray ni
Joseph na kinuna ng bagong-bagong, world-class na CT machine ng aming ospital. Kahit na ang pinakamaliit na langgam ay hindi nakatakas sa kanyang pagtuklas, lalo pa ang isang alupihan na kasing laki ng kutsilyo, at wala doon. Maaaring isang madilim na sining ang tame head, ngunit isa rin itong himala ng karunungan sa silangan, na ipinasa sa libu-libong taon. Ang iyong CT machine, gaano man ka-advance, ay nasa loob lang ng ilang taon. Maaaring hindi may iwasang mabaigo itong makuha ang gayong mga mystical phenomena. Hey, tumawa si Andrew na may malamig na tawa, na nakaramdam ng pagkakataon. Nagpasya siyang maglagay ng bitag para kay Dino, ang sabi mo ay may malaking alupihan si Mr. Joseph sa kanyang dibdib. Patunayan mo. Kung makakagawa ka nito, kakainin ko ito sa isang kagat. Pero kung mabaigo ka, manloloko ka. Kahit na magising si Mr. Joseph mamaya, ang kredito ay kay Master Christopher. Habang nagsasalita siya, tumingin si Andrew kay Jessica, pinaalalahanan siya. Huwag kalimutan ang iyong pangako, kung buhayin ni Master Christopher si Mr. Joseph, kailangan mong pakasalan ako. Ang lolo ko ang niligtas ni Dino, hindi si Master Christopher. Itong walang nagsasabi na si Mr. Joseph ay isinumpa ng tame head, na may alupihan kasing haba ng kutsilyo sa loob niya. Ngunit ang dibdib na ibinigay ni CT Michael ay walang ipinapakita. Ito ay sapat na upang patunayan na ang hanggal na ito ay isang tusong panloloko. Nagkataon lang siya ng ilang karayom at gusto niyang nakawin ang credit ni Master Christopher. Mr. Tama si Andrew maliban kung may haharap ng charlatan ang alupihan, ako ang nagligtas kay Mr. Joseph. Ang 9 dry needle ang bumuhay sa kanya. Dagdag ni Christopher, na inalalayan si Andrew. Binuksan ni Dino ang kanyang plastic bag at inilabas ang isang clay jar na naglalaman ng iba't ibang tuyo na insekto. Sa pagbukas ng takip, isang kakaiba ngunit nakakaakit na halimuyak ang bumungad, halos katikam-takam. Inilagay niya ang garapon sa tabi ng unan ni Joseph at nang madiin ang dibdib ni Joseph, umalangaw-ngaw ang isang matinis na huni. Sumilip ang isang maitim na ulo. Isang alupihan. Sa katunayan, ito ay isang maitim, higanteng alupihan, kasing haba ng kutsilyo at kasing kapal ng hinlalaki. With swift reflexes, hinawakan ni Dino ang nilalang, Mr. Si Andrew, nahuli ang alupihan. Sabi mo kakainin mo ito ng sabay-sabay, bukas ng malawak. Kailan ko sinabi iyon? Namumula ang mukha ni Andrew sa galit. Sa sobrang kahihiyang manatili, bigla siyang tumakbo palabas. Nakaramdam din ng kahihiyan, mabilis na sinundan ni Christopher si Andrew, at inihatid din ni Michael ang kanyang medical team palabas. Casual na dinampot ni Dino ang isang bote ng tubig sa basurahan at ibinagsak ang higanteng alupihan sa loob, pinaikit muli ang takip bago ito inilagay sa plastic bag. Medyo sanay ka dito. I guess your plastic bag is your garbage collecting equipment, right? Mula ngayon, lahat ng bote ng tubig ng aming kumpanya ay sa iyo na, biro ni Brittany, bagaman hindi niya maitatanggi ang kasiyahang makitang muling nabuhay si Joseph. Gayunpaman, ang katotohanan na ang chairman ay iniligtas ni Dino, ang bagong katulong, hindi niya ito matanggap. Ang mas mahusay na si Dino ay gumanap, mas maraming palitan ang nararamdaman niya. Maghuhugas ako ng kamay. Nang makalabas si Dino, inutusan ni Jessica si Brittany, bantayan mo ang pinto. Huwag papasukin ang sinuman nang walang utos ko. Oo, Jessica. Sagot ni Brittany at humakbang palabas. Pagkaalis niya, binuksan ni Joseph ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay maaaring naglakbay sa impyerno at pabalik, ngunit ang kanyang isip ay hindi kailanman nag-alinlangan. Alam na alam niya ang mga pangyayari kamakailan. Yung Dino na nagligtas sa akin, siya ba ang engaged mo? Oo. Ang marriage contract na iyon ay ginawa 18 taon na ang nakararaan pagkatapos kung malasing ang kanyang amo. Medyo may katangahan akong pumayag sa engagement na iyon. Ano? Nakipag-engagement ka dahil lasing ka? Napagpasyahan mo lang na ipakasal ako sa isang tao ng basta-basta. Pagbalik niya, kakausapin ko siya ng maayos. Kahit na masira ang reputasyon ko, hindi ako papayag na pakasalan mo siya dahil lang sa biro na ginawa 18 taon na ang nakakaraan. Kabanata 7 Angkop ba ang pagkansela ng kasal?
Ang pagkansela ng kasal pagkatapos kanyang iligtas, hindi ba't hindi nararapat iyon? May utang ako sa kanya 18 taon na ang nakalilipas nang iligtas ako ng kanyang amo. Ngayon, niligtas na naman niya ako. Akin lang ang utang at walang kinalaman sa pinakamamahal kong apo. Lolo, naglalaro ka ba sa brinkmanship dito? Ayaw mo ba talaga sa kanya? Sino ang magkakagusto sa kanya? Madumi siya at mabaho, may dalang plastic bag, parang scrap collector. Kung ganoon, dapat ay kinansela mo na agad ang kontrata ng kasal nang dumating siya sa iyo. Bakit mo pa siya dinala dito at ibinaon ulit ako sa utang niya? Kung hindi dahil sa utang na ito, wala na ang buhay ko, at mawawala rin ang tab na mayroon ako sa kanyang amo. Hindi ako papayag na makita kang walang utang na loob, lolo. Sinabi ko na sa kanya na bibigyan ko siya ng 1 taon. Kung hindi ako love sa kanya within that time, hihiwalayan ko siya. 1 taon. Fine, pero Jess, kung susubukan mong magpakasal kay Dino, dapat mong gampanan ang iyong papel ng taos-puso. Bilang asawa, habang hindi mo kayang simulan ang mga bagay-bagay, huwag mo rin siyang tahasan. Lolo, kung patuloy kang nagbubuga ng kalokohan, hihiwalayan ko siya bukas at sipain. Sige, sige. Hindi na ako magsasabi. Ang mga gawain ng mga kabataan ay dapat ayusin ng mga kabataan. Magfo-focus na lang ako sa buhay ko at hindi na makialam. Hanggat nandito siya, hindi ako mawawalan ng buhay. Tandaan, mas magaling pa siyang doktor kaysa kay Christopher. Hindi na kita kinakausap. Matapos maghugas ng kamay, napansin ni Dino na palihim na hinihila ni Christopher si Andrew papasok sa isang silid. Nagtataka, palihim siyang nagtago sa isang katabing bakanting silid at nag-eavesdrop na nakadikit sa dingding ang kanyang tainga. Hindi ba ikaw ang nangungunang doktor sa New York? Paano ka malalampasan ng walang tao? Ginulo mo ang malaking plano ko. Sino ang nakakaalam na si Joseph ay isinumpa ng maamo na ulo? Ako ay isang doktor, hindi isang exorcist. Paano ko malalaman kung paano mag-alis ng sumpa sa tame head? Joseph's tame head curse ay nangangahulugan na may nagta-target sa The Matthews. Nagdala si Jessica ng isang katulong na bihasa sa tame head, marahil upang bantayan ito. Na walang tao ay langgam lang at hindi dapat banggitin. Papatayin ko siya sooner or later. Gusto ko si Jessica, gusto ko siyang maging asawa. Kung makukuha ko siya, lahat ng asset ng The Matthews ay magiging atin. Mr. Andrew, huwag kang mag-alala. Mayroon akong plano na maaaring mabangkarot ang TMO magdamag. Para mailigtas ang TMO, wala nang magagawa si Jessica kundi pakasalan ka. Magsalita ka. Ang TMO ay nasa krisis na at desperadong naghahanap ng mga kasosyo. Mukhang gumagawa sila ng huling paninindigan upang lumaban. Nakamit nila ang isang paunang estratehikong pakikipagsosyo sa Healthy Land, isang kumpanya ng parmasyutiko, ngunit wala pang nalagdaan. Ang Healthy Land ay kabilang sa The Grants of Washington, isa sa 8 dakilang pamilya. Si Joshua Grant, ang pinuno ng The Grants, ay ang presidente ng USA Medical Association at ang nangungunang doktor ng bansa, na nagsisilbi rin bilang punong manggagamot sa Pangulo. Isa siyang top-tier na power broker. Ang aking nakatatandang kapatid na lalaki, si Anthony Stevens, ay nagtatrabaho sa Healthy Land mula noong siya ay 18, at pagkatapos ng mga dekada ng pagsusumikap, siya na ngayon ang nangungunang disipulo ni Joshua, na responsable para sa lahat ng negosyo ng Healthy Land sa New York. Inihayag ng aking kapatid na ang pakikitungo sa Healthy Land ay simula pa lamang. Kung mahusay ang performance ng The Matthews, mas mamumuhunan ang The Grants. Napakalaki ng kayamanan ng mga Grant. Ang kanilang impluwensya ay maaaring magpaikot-ikot at yumanig sa kalangitan. Kung ang The Matthews ay kumapit sa The Grants, sila ay pumailanglang. Ngunit pagkatapos, ang iyong mga pagkakataon na kasama si Jessica ay magiging maliit sa wala. Gayunpaman, sa isang salita mula sa aking kapatid, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng TMO at Healthy Land ay matatapos. Gayun din, maaari mong palitan ang The Matthews bilang kasosyo ng Healthy Land at oras muna para bumangon. Pagbalik sa silid ng ospital, ang muling nabuhay na si Joseph,
na nakausap ng ilang sandali sa kanyang apo, ay nakatulog. Dahil ayaw niyang maistorbo ang kanyang pahinga, lumabas si Jessica ng silid. Nang makitang nakabantay si Brittany ay nagtanong siya, hindi pa ba bumabalik si Dino? Hindi. Sa sandaling mapirmahan ang partnership sa susunod na linggo, kakailanganin nating tapusin ang estratehikong pakikipagtulungan sa Healthy Land at maghanda para sa dalawang magkasunod na press release at isang piging sa pagdiriwang. Kailangan kong bumalik sa opisina para maghanda. Paglabas ni Dino, ihatid mo siya para bumili ng damit. Mukha siyang rug picker ngayon. Ayokong ipahiya niya ako at masira ang image ng kumpanya sa press conference. At saka, ayusin mo ang isang disenteng dormitoryo para sa kanya. Ma'am Jessica, dadalhin mo ba siya sa press release? Siya ang bago kong assistant. Bakit hindi ako dapat? With that, lumayo si Jessica. Umaalingaw ang high heels niya. Naikuyom ni Brittany ang kanyang mga kamao, na ikinagalit ni Dino. Isang bagong katulong lamang, hindi man lamang nakalipas na promotion, paano siya makakadalo sa ganoong mahalagang kaganapan? Pagbalik ni Dino, si Brittany lang ang nandoon. Nasaan si Jessica? Bumalik na siya sa opisina at iniwan ka sa pangangalaga ko. Simula ngayon, sagutin mo na ako. Okay. Fair na. Sinabihan ako ni Ma'am Jessica na ihatid kita para bumili ng damit. Nakakasira ng image ng kumpanya ang paraan ng pananamit mo. Okay. Ang maliwanag na pagsunod at pagsunod ni Dino ay nakalulugod kay Brittany. Madaling target ang pinakamahusay na eyebully. Kabanata 8 Bullying the Honest Man. Pribado na nangako si Brittany na hindi niya hahayaang magpakita si Dino sa press conference. Sinadya niyang tiyakin na walang tao sa labas sa loob ng 3 araw. Bilang sekretarya ni Jessica, hindi lang siya magandang mukha. Siya ay isang batikang corporate predator. Si Dino, ang bagong dating sa trabaho, ay kakainin niya ng buhay. Pumasok sila sa isang tindahan kung saan walang ingat na pumili si Brittany ng ilang murang gamit at itinuro si Dino sa fitting room. Noon nagpakita si Jennifer. Siya at si Brittany ay magkakolehiyo, at ang pagpasok ni Zenbite sa shortlist ay salamat sa impluwensya ni Brittany. Hi, Brittany. Hoy, Jennifer, tagal na nating hindi nagkita. Sino ang lalaking iyon ngayon? Siya ang bagong katulong ni Jessica, walang tao. Assistant. Agad na napagtanto ni Jennifer na binalak ni Jessica na kanselahin ang pakikipag-ugnayan kay Dino at tusong ginantimpalaan siya ng isang minor assistant role. Isang walang tao sa kanayunan ang pinalad na tumulong sa TMO, isang kapalaran na hindi para sa isang tulad ni Dino. Sa pag-alala sa kanyang nakakahiyang pagsalubong sa tren, muling nagiba ang galit ni Jennifer. Nagpasya siyang tiyaking hindi magtatagal si Dino bilang katulong. Brittany, nakilala ko ang isang masamang tao sa high-speed na tren noong isang araw. Kamukhang kamukha niya ang lalaking iyon. I wonder kung iisang tao ba sila. Kinuha niya ang isang larawan sa kanyang telepono. Nagliwanag si Brittany nang makita ito. Siya yun. Akala ko nobody lang siya, pero pervert pala siya. Ipadala sa akin ang larawan. Sisiguraduhin kong tatanggalin siya ng HR. Matapos ipadala ang larawan, iniabot ni Jennifer ang isang VIP card sa isang spa. Hindi ito ang unang pagkakataon na kumuha ng ganoong pabor si Brittany. Dalubhasa niyang tinanggap ang card at itinago ito. Magtiwala ka, Jennifer. Bagamat maraming kumpanya ang nasa shortlist, halos kalahati ang puputulan sa huli. Ngunit sa iyong katapatan, ang Zenbite ay tiyak na gagawa ng huling pagpili. Nang mapansin ni Brittany na lumabas ng fitting room, mabilis na nagdahilan si Brittany, kailangan ko nang umalis, sabay tayong maghapunan. Umalis si Jennifer, at pinaalis ni Brittany si Dino nang walang pakialam na, magagawa ito. Pagkatapos mamili ng mga damit, dinala ni Brittany si Dino sa dormitoryo ng mga empleyado. Hiniling sa kanya ni Jessica na ayusin ang isang bagay, ngunit sadyang dinala siya ni Brittany sa isang madilim na silid sa basement malapit sa basurahan, kung saan malayang gumagala ang mga daga at roaches. Ito ang kwarto mo. Si Jessica ang nag-ayos nito. May problema ba? Hindi. Magpahinga ka sa dorm ngayon, wala kang trabaho.
Mag-ulat sa kumpanya sa alas 4:30 bukas ng hapon. Isa itong bitag para mapaalis si Dino. Nang makaalis na si Brittany, nilingan ni Dino ang malungkot na silid, na bigo. Bawat dahilan para sa isang kasintahang pinili ng matandang lalaki para sa kanya ay tila ganito, isang ganap na gulo. Talaga bang inayos niya ito? Umaasa na siya ay pumutok at hilingin na ang kasal ay maluwag. Determinado siyang hindi umalis hanggat hindi niya nakukuha ang dragon seal grass. Pagbalik sa kumpanya, dumiretso si Brittany sa opisina ng presidente. Nasaan si Dino? Na walang nakakaintindi ng rules. I told him to report to the company right after drop of his things at the dormitory. Hulaan nyo. Natulog na lang siya. Pagod na siguro siya. Hayaan mo na siya. Ma'am Jessica, ganoon din ang naisip ko, kaya magiliw kong sinabi sa kanya na pwede siyang pumasok bukas ng alas 9. Pero alam mo kung ano ang sinabi niya. Nakadalasan ay natutulog siya hanggang tanghali, kaya sa hapon lang siya pumupunta kung gusto niya. Inaasahan ni Brittany na ang kanyang ulat ay magagalit kay Jessica sa pagpapaputok kay Dino sa lugar. Pero nagulat siya, ngumiti si Jessica at sinabing, siya na ang direktang pamamahalaan ko mula ngayon. Sabihin sa HR na huwag mag-alala tungkol sa kanyang pagdalo. At hindi na kailangan para sa mga pagtatasa. Ako na mismo ang bahala. Napatulala si Brittany, direktang pinamamahalaan ng CEO. Ano ang ginawa ng mahinang katulong na ito para maging karapat-dapat sa gayong pribilehiyo? Kahit na siya, pagkatapos ng mga taon ng tapat na paglilingkod, ay hindi nakatanggap ng gayong pagtrato. Ngayon ay desperado na, handa siyang gampanan ang kanyang trump card para matiyak na hindi naging ganap na empleyado si Dino. Inilabas niya ang kanyang telepono, ipinakita ang nag-uusig na larawan kay Jessica, at hinintay ang pagbagsak. Pahinsyam na isa siyang pervert. Nang makita ang larawan, naging seryoso ang ekspresyon ni Jessica, at napawi ang kanyang ngiti. Saan nanggaling ito? Nakuha ko ito sa isang group chat. Iniharap ni Brittany ang chat log para sa pagsusuri ni Jessica, isang concoction na ginawa niya gamit ang isang burner account. Inilarawan niya si Dino bilang isang pervert, na nagbabala sa buong lungsod na maging magbantay. Ang post ay nagdulot ng galit sa mga miyembro ng grupo, lahat ay nanunumpa upang ilantad ang pasaway na buhong. Dumilim ang mukha ni Jessica habang binabasa ang chat log. Pervert si Dino. Ako na ang bahala. Maaari kang pumunta ngayon. Si Brittany, na nagtagumpay sa kanyang plano, ay umalis sa opisina ng CEO na kumakanta tulad ng isang masayang mockingbird. Paanong naiisip ng isang walang tao na makipagtalo sa kanya? Kailangang maghanap ni Dino ng ilang mga halamang gamot upang sugpuin ang nakagagambalang selyo sa loob niya, dahil maaaring magtagal ang pagkuha ng The Grass of Sealed Dragon. Nagpasya siyang bumisita sa palengke ng halamang gamot, at nang malapit na siya sa pasukan ng palengke, napansin niya ang isang tindahan, Healthy Land. Ito ba ang lugar na binanggit ni Christopher? Nagtipon ang mga tao sa loob ng bulwagan. Tila isang palabas ang nagbubukas. Isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakahiga sa isang stretcher, dumilim ang mukha, tila isang martial artist na naaksidente habang nagsasanay. Tama si Dino. Ang lalaki ay si Ryan Rose, ang chairman ng Delvon Hub Martial Club United. Isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ang lumapit kay Ryan na may dalang isang mangkok ng panggamot na sopas. Alam ni Dino, na kinikilala ang pabango at kulay ng serbesa, na nilayo nitong gamutin ang mga sakuna sa pagsasanay. Ang hindi niya alam ay si Joshua pala ang matanda. Nang lumipat si Joshua para pakainin si Ryan, apurahang nagbabala si Dino, huwag, kung bibigyan mo siya niyan, masusuka siya ng dugo at mamamatay. Si Joshua, nagulat, ay tumingin kay Dino ng may paghamak, sino ka ba? Ang recipe ay nagmula sa mga lihim na formula ng The Grants, paano magkakaroon ng issue. Isang babaeng nakasuot ng leather na damit, na may maikling buhok na hanggang tenga, matutulis ang mga katangian, at isang hangin ng katapangan, ang nagpadilim sa kanyang mukha. She glared at Dino, scolding fiercely. Si Master Joshua ang pinakamahusay na doktor ni Estela. Hindi nabibigo ang kanyang gamot.
Naiintindihan mo ba kung ano ang ibinibigay niya? Pumatol ka ulit, babasagin ko yang bibig mo. Siya ang nag-iisang anak na babae ni Ryan, si Heather Rose. Nagbigay siya ng malaking pagsisikap at hinayla ang mga string upang dalhin si Joshua pagkatapos ng pinsala ng kanyang ama sa pagsasanay. Ngayon, hindi niya hahayaang pigilan ng mga pagdududa ni Dino si Joshua sa pagtrato sa kanyang ama at pinagbantaan siyang bugbugin si Dino kung magpapatuloy ang pakikialam nito. Master Joshua, ang pinakamahusay na doktor ni Estela. Si Joshua nga kaya ang matandang ito. Natahimik si Dino, piniling panoorin ang naganap na eksena. Nasiyahan sa pag-atres ni Dino, inalis ni Joshua at Heather ang kanilang atensyon mula sa kanya. Personal na pinainom ni Joshua si Ryan ng gamot dahil sa eksaktong dosis na kailangan. Kahit na ang kaunting pagkakamali ng kamay ng iba ay maaaring makaapekto sa potency nito. Habang nilalamon ni Ryan ang The Cure, nagsimulang maglaho ang itim sa kanyang mukha. Hindi lang doktor si Master Joshua. Isa siyang miracle worker. Gumaganda kaagad si Ryan pagkatapos uminom ng gamot. Siyempre, si Master Joshua ang pinakamahusay na doktor sa Estela. Ang mahiwaga at sinaunang medikal na pamamaraan na ipinasa sa 48 henerasyon sa pamilya ni Master Joshua ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Napuno ng papuri ang hangin, at ang dahilan kung bakit pinili ni Joshua ang lobby para sa pakikitungo ni Ryan sa mga manunood ay sinadya. Kakalunsad pa lang ng Healthy Land ng Delvon Hub, at kailangan nila ng promosyon. Nagising si Ryan, mukhang maayos at napaupo mula sa stretcher. Sinuri ni Joshua ang kanyang pulso at wala siyang nakitang problema. Si Ryan ay tila nasa malinaw. Kumusta ang pakiramdam mo, Ryan? Magaling. Hindi lang pinagaling ng gamot ni Master Joshua ang mga internal injuries ko mula sa pagsasanay ng martial arts, kundi pinagaling din ito ang mga dati kong sugat. Master Joshua, iniligtas mo ang aking buhay, at hindi ko alam kung paano sapat ang pagpapasalamat sa iyo. Tunay na ang Healthy Land ang pinakamahusay na pasilidad na medikal. Mula ngayon, sinumang alagad mula sa Delvon Hub Martial Club United na masugatan o magkasakit, papagamot ko sila sa Healthy Land. Ibinaling ni Joshua ang atensyon kay Dino. Nag-aral ka na ba ng medisina? Medyo natuto ako sa mga manggagamot sa nayon at may kaunting pangunawa. Ang pagkilala sa The Cure sa isang sulyap ay nagpapakita na ang iyong guro ay dapat na may kakayahan. Ngunit ang iyong pagiging mapagmataas sa kabataan at pagkasabik na magpakitang gilas ay nakakabaliw. Ang gayong mga katangian ay humahadlang sa kadakilaan. Gayunpaman, maaari akong mag-alok sa iyo ng isang pagkakataon. Ang Healthy Land sa Delvon Hub ay bagong bukas at nangangailangan ng kawani. Maaari kitang kunin bilang isang apprentice. Pinahahalagahan ng Healthy Land ang talento, at kung talagang may potensyal ka, hindi ito mauubos. Kunin mo ako bilang apprentice. Karapat-dapat ka ba? Kabanata 10 Pagtanggap sa iyo bilang alagad. Dahil sa sinabi ni Dino, nagulat ang lahat, na hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Ang pagkakataong makuha sa ilalim ng pakpak ni Master Joshua sa Healthy Land ay isang pangarap na ikinukubli ng marami, ang ilan ay handang magkaroon ng malaking utang para sa gayong pagkakataon. At gayon paman, tinanggihan lang ito ng binatang ito. Hindi lang iyon, ang lakas ng loob niyang magsalita ng mayabang. Siya ba ay isang tanga, o sadyang hindi alam kung ano ang kinakatawan ng Healthy Land? Biglang, dumura si Ryan ng isang subo ng dugo at bumagsak sa sahig, walang malay. Anong nangyari? Pinabalik ni Joshua si Ryan sa stretcher para sa emerhensyang pangangalaga ngunit sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, si Ryan ay nanatiling hindi tumutugon. Master Joshua, kumusta ang tatay ko? Pasensya na po. Masyadong malaki ang malawak na internal injuries ng iyong ama mula sa pagsasanay sa martial arts. Bagamat medyo nakatulong ang The Cure, hindi ito sapat para malutas ang lahat ng issue. Nabigo akong ibalik siya. Si Joshua ay same time na humingi ng tawad kay Heather na nakayuko. Mangyaring tanggapin ang aking pinakamalalim na pakikiramay. Kahit na walang pananagutan si Joshua sa kalagayan ni Ryan at ginawa na niya ang kanyang makakaya, nananatili ang katotohanan na hindi nabuhay si Ryan.
Hindi pa patay ang tao, ano ang pagmamadali sa paghingi ng tawad? Lumapit si Dino sa kabinet ng gamot, kumuha ng ilang karaniwang halamang gamot, inihagis ang mga ito sa isang paper cup, at nagbuhos ng mainit na tubig mula sa dispenser upang matarik ang mga ito. Inabot niya kay Heather ang resultang brew. Ibigay mo ito sa tatay mo, at madyay gising siya. Sa tingin mo kaya mong magtatagumpay kung saan nabigo si Master Joshua? Iniligtas ang buhay ng iyong ama. Nanatiling may pag-aalinlangan si Heather. Kung maibabalik ni Ryan ang kanyang kalusugan, tatanggapin kita bilang aking guro. Tanggapin mo ako bilang iyong guro. Hindi ako interesadong kunin ang isang tanga na katulad mo bilang isang alagad. Kung hindi ka lang matigas ang ulo at dininig mo ang babala ko. Bagamat nagdududa, naubusan ng mga pagpipilian si Heather. Sa pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang herbal infusion kay Ryan. Matapos inumin ang pinaghalong ni Dino. Si Ryan ay tumalsik ng isang bibig ng itim na dugo at pagkatapos ay nagising. Siya ay buhay. Totoo kayang nailigtas si Ryan mula sa pagkakahawak ni kamatayan. Hindi makapaniwala si Joshua at agad na tiningnan ang pulso ni Ryan. Walang maaaring magkamali sa pagkakataong ito, talagang naligtas si Ryan. Salamat, Master Joshua, sa muling pagliligtas sa aking buhay. Si Ryan, siya iyon, hindi ako. Ang aking mga kasanayan sa medikal ay hindi sapat, at halos isakripisyo ko ang iyong buhay. Pasensya na. Inimbitahan ni Joshua si Dino sa itaas at siya mismo ang nagtimpla ng kape. Sir, gusto kong magtanong, nabanggit mo na may problema sa The Cure na pinangangasiwaan ko, ano ba talaga ang issue? Nag-usap ang dalawa sa silid hanggang hating gabi, si Joshua ay nagtanong at si Dino ang sumagot. Ang libu-libong taong gulang na mga lihim na formula ng grants ay naging hindi kumpleto sa paglipas ng panahon, at iniharap ni Joshua ang mga ito kay Dino, na nagpuna ng mga nawawalang bahagi. Bagamat hindi pa napapatunayan ang kumpletong mga formula, hinuha at sinuri ni Joshua batay sa kanyang malawak na kaalaman sa pharmacology na ang mga pagbabago ni Dino ay 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa kanyang sariling mga pagtatangka. Sa huli, lubos na nakumbinsi si Joshua sa galing ni Dino sa medisina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, handa si Joshua na kilalanin ang isang tao bilang kanyang superior. Hawak ang isang tasa ng tsaa, lumuhad si Joshua sa harap ni Dino nang may kaluskos. Guro, mangyaring tanggapin ang busog ng aking alagad. Master Joshua, matanda ka na para maging lolo ko. Parang hindi tama na maging teacher mo ako. Guro, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay higit na mataas kaysa sa akin. Kung tatanggihan mo akong tanggapin bilang iyong alagad, luluhod ako magpakailanman. Sige, bumangon ka, pagsang-ayon ni Dino, saka tinulungang tumayo si Joshua. Maaari kitang turuan ng gamot, ngunit huwag mo akong tawaging master. Ang isang matandang tulad mo na tinatawag akong master, ay nagpaparamdam sa akin na matanda na. Ano ang itatawag ko sa iyo? Si Dan, lang ang gagawa. Masyadong walang respeto yan. How about Dino, instead? Kung ano ang gusto mo. Kinaumagahan, mahimbing na natutulog si Dino nang magsimula ang paulit-ulit na katok. Binuksan niya ang pinto at walang iba kundi si Brittany, nakatayo sa kanyang business attire. Nang makitang humihikab si Dino at halatang kagigising lang, galit na galit si Brittany. Natutulog ka pa ba? Hindi ba ikaw ang nagsabi na mag-report ka sa opisina ng 4:30 p.m.? Kahapon ay kahapon, ngayon ay ngayon. Aalis si Master Joshua papuntang Washington ngayong hapon, at ngayon ang press release. Humanda ka at samahan mo ako kaagad. Nagbihis si Dino at sinundan si Brittany sa International Conference Center. Pagdating doon, abala si Brittany sa mga gawain. Dahil sa gutom na laktawan ng almusal, bumili si Dino ng 2 burger at dinala ito kay Jessica, na nagpapahinga lang matapos ang kanyang mga gawain. Jessica, hindi ka pa ba nag-aalmusal? Narito ang isang burger. Salamat. Nagpapasalamat na tinanggap ni Jessica at nagsimulang kumain. Siya ay nagtatrabaho mula pa noong madaling araw dahil sa biglaang pagbabago ng schedule at gutom. Tapos dumating si Jennifer.
Naiinis siya nang makita si Dino na may kasamang magandang babae na kumakain ng burger at nagtatawanan. Nagpa siya na ilabas ang kanyang pagkadismaya, lumapit siya sa kanya. Dino, sino itong bitch na dinampot mo?